Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapanda at sa nagbabalak na mag-apply bilang isang Foodpanda rider. So, yung tanong dito mga kapanda na laging mababasa natin doon sa page, sa group, sa Facebook group, kung ano yung gagawin kapag na-reject ang application natin kay Foodpanda. So, mga kapanda, nung ako ay nag-apply din ng bilang isang Foodpanda rider, 3 beses din na reject yung application ko kay Foodpanda. So sa video na ito, i-share ko sa inyo mga kapanda kung ano yung ginawa ko, kung bakit nila ako na-hire, kung bakit nakapasok ako bilang isang Foodpanda rider. So yung ginawa ko mga kapanda, bumili ako ng ibang SIM. Una yung gagawin natin, kapag yung application natin kay Foodpanda ma-reject, bibili tayo ng panibagong SIM card. Tapos yung SIM card na binili natin, yun yung i-apply natin, panibagong application, gagamitin natin sa panibagong application natin kay Foodpanda. So kung ano yung sinubmit natin dati sa unang application, yun din yung gagamitin natin pag-submit doon kay Foodpanda sa second application. Pero may tips ako mga kapanda, may tips tayo dyan para mas madaling ma-hire po tayo bilang isang Foodpanda rider. So siguro kung alam ko lang ito nung una akong nag-apply, siguro tanggap ako kaagad ni Foodpanda. Tapos hindi ako mahirapan na sa pag-apply bilang isang Foodpanda rider. So yung ginawa ko mga kapanda is hindi motor yung ina-applyan ko. Ang ina-applyan natin mga kapanda is yung bike rate, yung gagamitin natin bilang isang food delivery rider. So, ano yung unang gagawin natin? Bibili tayo ng bagong SIM card. Tapos, yung application natin, hindi na motor yung gagamitin natin, kundi bike. Walang problema yan mga kapanda kung ma-hire na tayo bilang isang Foodpanda rider. Kasi madali lang i-transfer yung motor into bike or bike into motor. Madali lang yung transfer na kung ano yung gagamitin natin na service sa pagdi-deliver. Ang importante dyan mga kapanda is makapasok tayo bilang isang Foodpanda rider. So kung yung application mo na-reject kay Foodpanda, bumili ka ng bagong SIM card, tapos yung application mo hindi na motor yung gagamitin, kundi bike na yung gagamitin mo sa pag-apply kay Foodpanda. Kung ano yung mga documents na sinubmit mo nung unang application, so yun din yung isubmit mo sa second application. Tapos mga kapanda, ang tips ko din na i-share sa inyo, na wag tayong mag-focus sa isang lugar lang sa ang ating application. So kung na-reject ka diyan sa lugar na malapit sa inyo, try mo sa ibang lugar, try mo sa ibang starting point para baka sila doon ay nag-hire pa ng mga rider. Katulad ko mga kapanda, ako ay nasa Liti. Dito ako particularly sa Baybay Liti. So sa Baybay Liti mayroon ng Foodpanda dito, pero yung application ko dito na-reject dahil hindi na sila dito nangangailangan ng rider. So yung ginawa ko, nag-apply ulit ako, panibagong application, bumili ako ng bagong SIM card. Tapos yung application ko, nilagay ko doon Tacloban City. So ang nangyari, tinawagan ako doon sa Tacloban City. So yung application ko sa Tacloban City, hindi na yung motor, kundi bike na. Tapos pagkadaan ng ilang linggo, nag-message sa akin si Foodpanda, tapos nagbayad ako sa mga equipment natin na gagamitin sa pag-deliver. Tapos dumating yung equipment natin, dumating yung password natin, Roadrunner account natin. Kaso wala akong bike mga kapanda, pero mayroon tayong motor, mayroon tayong driver license na professional. So yung ginawa natin, nag-rider support lang po tayo mga kapanda, madali lang doon sa rider support. So yung ginawa natin, pinicturean natin yung OR at CR ng motor na gagamitin natin at i-send natin doon sa rider support at sabihin natin na hindi bike yung gagamitin natin sa pag-deliver kundi motor, kasi mayroon tayong motor. So yun lang mga kapanda, madali lang po tayo makapasok pag bike yung gagamitin sa application natin. So maraming salamat po sa mga kapanda at sana mayroon kayong tutunan sa video na ito. At don't forget to share and to subscribe our channel. Shalom.